Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang sa 15. Efeso kapitulo 4, versikulo 11 hanggang sa 15. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral, at sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya, kundi humahawak sa katotohanan na may pag-ibig, lumago tayong lahat sa Kanya na siyang ulo, sa makatuwid ay si Kristo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Natutunan po natin nung mga nakaraang linggo po mga kapatid na ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Kaniyang Espiritu ay pinagkalooban tayo ng mga spiritual gifts. Iba-iba pong mga spiritual gifts in different ways and in different proportions. Sovereignly given ng ating Panginoon po sa atin. At tayo po ay nagkakaisa bilang katawan ni Kristo, pero hindi po tayo magkapareho. We are not the same. We are united but we are not the same. At ang Diyos ay soberanong nagdetermine ng mga particular na gift na ipinagkaloob niya sa atin upang maggamit sa loob ng iglesia. Sa verse 8 and 9 ng Ephesians chapter 4, mga kapatid, makita po natin ang autoridad ng ating Panginoong Hesukristo sa Kaniyang pagpasya kung ano ang mga kaloob na ibibigay niya sa Kaniyang mga tao. Siya po ay nabuhay muli, siya po ay inangat ng Ama, itinaas ng Ama sa kapangyarihan at kaluwalhatian. He has ascended on high. And then sa verse 8, dineclare po ni Apostle Paul na generous ang ating Panginoon. It is God's gracious generosity na nagbigay po sa atin ng iba't ibang kaloob. He gave gifts to men. And then sa verse 11 sa ating teksto ngayong gabi ay nilalarawan po ni Apostle Paul ang mga particular gifts na ito. And he gave. So in a real sense, mga kapatid, dahil hindi po tayo naniniwala na merong giftless believer. Lahat po ng mananampalataya ay meron talagang gift na ipinagkaloob ng Diyos upang paglingkuran siya sa loob ng Kanyang iglesia. So in a real sense, bawat miyembro, bawat kasapi ng iglesia ay kaloob ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos to benefit the entire church. Ang ibig sabihin nito, kapatid, you are a gift to this church. Ikaw ay kaloob na ibinigay ng Diyos, regalo na ibinigay ng Diyos para sa Kaniyang iglesia. So meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral ngayong gabi. Una, the offices of the church. Isa-isahin po nating i-review itong mga church offices na ito na ipinahayag ng Ephesians 4:11. And then pangalawa, let's pay particular notice sa pastoral office. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pag-aaral ng Kaniyang salita sa gabing ito. Tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos, salamat po sa inyong salita na libre ninyong binigay sa amin. Hindi po ninyo kami iniwan na nanghuhula kung ano ang prinsipyo na aming ipamuhay, kung ano ang mga pamantayan sa loob ng iglesia. Kumpleto po ang inyong salita and we have to study it and we have to submit to the authority of your word. At naway hahantong ito sa ikatitibay ng inyong iglesia at sa kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Dumako na po tayo sa unang punto, the offices of the church. Now, inumpisahan po ni Pablo sa pamamagitan ng
paglalarawan ng 4 na offices sa early church ng sinaunang iglesia. An office, ano ba ang ibig sabihin ng office? Ito ay isang opisyal na position of responsibility sa iglesia po ng ating Panginoon. At maaring meron pong mga tao na nagsasabi na hindi naman ang office ang emphasis ng Ephesians 4:11, kundi ang mga gifts, hindi ang office. Well, maaring totoo yan mga kapatid, mga kaibigan, pero itong Ephesians chapter 4 verse 11, kung atin talagang aralin, ito po ay tumutukoy sa mga kapatiran na tinawag ng Diyos sa position of leadership. Yung mga gifted ng Panginoon upang i-build up ang iba, upang patatagin ang kanyang iglesia. They are called to church leadership gamit ang mga gifts na ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. And each of these offices ay ipinagkatiwala ng Diyos, or each of these offices was entrusted kasabay po ang ministry ng kaniyang salita. And then, ang unang 3 offices po mga kapatid ay masasabi po natin na extraordinary. Tinalakay na po natin ito sa Sunday School. Extraordinary and temporary. So again, ang unang 3 offices ay extraordinary and temporary, at ang final na office, ang office ng pastor, ay ordinary but permanent. Ito po ang nananatili hanggang sa ating kapanahunan ngayon, yung office of the pastor and teachers. Now, dumako na po tayo sa una, itong unang 3 na extraordinary and temporary. Una is the office of the apostles. Apostolos in the Greek language. Anong ibig sabihin ng apostolos? Ito po ay delegate, messenger, mensahero na isinugo with particular orders or with particular command. And in a very specific sense, ang salitang apostolos po ay inapply po sa 12, sa 12 na mga apostoles ng ating Panginoong Hesukristo. But in a broader sense po mga kapatid, mga kaibigan, ay inapply din ito sa mga prominent early believers katulad ni Barnabas. So labas na po si Barnabas sa 12. And kailangan pong hindi po natin i-confuse ang general use ng salitang apostolos with the official use of the word apostle. Ano ba itong general use? At ano ba itong official use? Well, ang konteksto po ang magtuturo sa atin kung ang gamit ba ng salitang apostolos ay yung church office na apostle or yung general usage of the word apostolos, which means delegate or sent with a marching order. Ang konteksto po ang magdetermine po mga kapatid. Katulad lang po yan sa salitang presbyteros. Presbyteros or elder. Ang presbyteros, ang ibig sabihin, matanda na, advanced in age. That is the general uses of the word presbyteros, elder, or matanda na. But it can also refer to the office of an elder or office of the pastor. Kaya mahalaga po ang konteksto mga kapatid, mga kaibigan. Ganon din sa salitang diakonos. Ang diakonos in a general usage, it means servant. So tayong lahat po ay diakonos dahil mga lingkod po tayo ng ating Panginoong Hesukristo, pero meron pong usage ng salitang diakonos na nagre-refer sa isang church office, the office of the deacon. Again, ang konteksto po ay mahalaga mga kapatid, mga kaibigan. Now in this verse, sa Ephesians chapter 4 verse 11, ito po ay tumutukoy sa opisina ng pagka-apostol. Sino ang mga apostol? Ang mga apostol po ay sinugo ng ating Panginoong Hesukristo na pinagkalooban po niya ng legal authority upang mangaral on His behalf, magsalita on His behalf. Sila po ay mga ambassadors of the Lord Jesus Christ. For example, 1 Corinthians chapter 14 verse 37. Ang sabi po dito, kung iniisip ng sino man na siya ay propeta,
o taong espiritual, dapat niyang kilalanin na ang aking isinusulat sa inyo ay utos ng Panginoon. So you see, si Apostle Paul ay meron po siyang vested authority mula mismo sa ating Panginoong Hesukristo. At kung babalikan po natin ang Ephesians chapter 3, ay si Pablo po ay nagsasalita patungkol sa divine na kapahayagan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Ephesians chapter 3 verse 2 to 3. Please turn there. Ephesians chapter 3 verse 2 to 3. Ang sabi po dito, kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, na sa pamamagitan ng pahayag ay ipinaalam sa akin ang hiwaga gaya ng nauna kong isinulat sa iilang mga salita. So an apostle also received special revelation from God. Now, ang tanong dito, sino-sino ang qualified upang maging apostol? Meron pong basic 3 qualifications. 3 kwalifikasyon. Kung ang isang tao ay papasa nito, siya po ay maging apostol. Unang qualification, kinakailangang saksi po siya sa buhay at ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo mula sa baptism of John the Baptist hanggang sa pag-akyat ng Panginoon sa langit, ascension. So they were eyewitnesses of the life and ministry of Christ from the testimony of John the Baptist to the resurrection and then to ascension. Yun ang unang qualification. Ang pangalawang qualification is that personally, sila po ay inappoint, itinalaga mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At pangatlong qualification, kinakailangang patunayan nila ang kanilang apostolic calling sa pamamagitan ng mga miraculous signs, mga tanda, mga kapatid, mga kaibigan. At ang Ephesians chapter 3 verse 20 ay nag-i-inform po sa atin na ang iglesia ay itinatag sa saligan ng mga propeta at mga apostoles. Ang sabi po dito, Ephesians 2:20, please turn there. Ephesians 2:20, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Ang tanong dito, may apostol pa ba sa ating panahon ngayon? Meron pa bang buhay na apostol? Ang sagot, wala na po. Kaya nawala na po ang opisina ng pagka-apostol sapagkat wala pong qualified sa pagka-apostol ngayon. Wala na sa atin na nagsisilbing eyewitness sa buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo from John the Baptist up to the resurrection, up to the ascension. Wala na po. At wala na pong nakakatanggap ng direct na revelation and calling mula sa ating Panginoong Hesukristo, direct appointment. At wala na pong nakakagawa ng milagro. So wala na. No one could meet the qualifications today. So ang office of the apostle, unique iyon ng New Testament Church habang ang New Testament ay hindi pa po nakumpleto. While the New Testament was not yet completed. So yun po ang unang church office, the office of the apostle. Pangalawa, the office of the prophets. Ang opisina ng mga propeta ay kakaiba din ito. Very unique. Sapagkat ang primary function ng office of the prophet ay preaching. Sila yung nagsasabing, "Thus says the Lord." They spoke by direct inspiration from God noong kapanahunan ng mga apostoles, katulad ni Agabus. So, sila po ang ginamit ng Panginoon to preach noong hindi pa kumpleto ang New Testament. Now, ngayon, meron na po tayong ganap na salita ng Panginoon. Old and New Testament. Completed na po mga kapatid, mga kaibigan. So, wala na po ang office of the prophets ngayon. Sapagkat ang sabi po ng Ephesians 2:20, the church was built on the foundation of the apostles and prophets. Nung nakumpleto na po ang banal na kasulatan, ang pundasyon ay nailatag na po, nakumpleto na po. Hindi po
nagpapatuloy ang paglatag ng pundasyon na ilatag na po sa pamamagitan ng mga apostol at ng mga propeta. And then, pangatlong church office ay ang opisina ng evangelista, evangelists. In Greek language, euangelistas. Okay, yun po ang plural. Ang evangelist po ay preacher of the gospel or proclaimer of the gospel. Now, in a general sense, lahat po ng nangangaral, maging sa ating kapanahunan ngayon, nangangaral ng ebanghelyo, ang tawag po sa kanila ay evangelist. Pero kung ating babasahin po ang Ephesians chapter 4, itong opisina na ito ay official offices. At 3 beses lamang pong ginamit ang salitang evangelist sa Biblia as an office. At si Felipe lamang po ang example, tanging example ng evangelist, office of the evangelist na nag-occupy sa buong Bible. Acts chapter 21 verse 8. Please turn there. Acts chapter 21 verse 8. Ang sabi po dito, kinabukasan lumabas kami at dumating sa Caesarea. At pumasok kami sa bahay ni Felipe na ebanghelista, na isa sa 7 at nanatili kaming kasama niya. Now, ano ba itong mga evangelists? They spoke with great authority. Gaya ng ginawa ni Felipe sa Acts chapter 8 verse 5. Authoritative yung kanyang pananalitang. Sabi po dito, si Felipe ay bumaba sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Ang Greek word ng ipinangaral is kairoso. Ibig sabihin, to be a herald or to officiate as a herald. And kairoso always suggests formality, gravity, mabigat ang kanilang message and authority na kailangan po silang pakinggan ng mga tao at sundin. At ipinag-utos ni Paul kay Timoteo na gawin niya ang gawain ng isang ebanghelista. Ibig sabihin, patibayin, palakasin ang iglesia doon sa Efeso sa pamamagitan ng makapangyarihang paglalahad ng kaniyang salita. 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 5. 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 5. Ang sabi po dito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tenga at babaling sa mga kathang isip. Ngunit ikaw ay maging matino sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. And kung ating pag-aralan po ang Bible systematically, probably itong mga evangelists na ito, sila po ang sugo or pinadala ng mga apostoles upang magtanim ng mga churches. And at times, sila po ang mauna sa mga apostoles upang ihanda ang daan para sa ebanghelyo. At dahil ang opisina ng ebanghelista ay konektado po sa apostolic office, wala na rin po itong office of the evangelist ngayon or evangelist as an office noong nawala na rin ang office of the apostle. At kung basahin po natin ang bagong tipan, hindi po nag-provide ang bagong tipan ng anumang qualification para sa office of the evangelist. So ito ay karagdagang patunay na ang office of the evangelist ay isang extraordinary and temporal. Hindi po ito ongoing office sa loob ng iglesia or ng iglesia. Now finally, and this is our second point, pero ito ang pang-apat na church office na ipinahayag ng salita ng Diyos. The office of the pastor or pastoral office. Ano yung office of the pastor? Permanent and ordinary. Ordinary and permanent, sapagkat ang pagkatawag ng Diyos sa amin ay hindi po namin narinig ang boses ng aming Panginoon
na nagsasabing, Jeremiah, ikaw ay maging pastor. No. Meron pong pamantayan sa Bible na ginamit ng iglesia upang kilalanin ang pastor. At ang office of the pastor ay konektado po sa isang guro, gawain ng guro, pastors and teachers. In Greek language, konektado po. So ang pastor at saka ang teacher, hindi po yan magkahiwalay na opisina. Ang opisina ng pastor ay dual in nature. Siya po ay nangangalaga ng kaluluwa at siya din po ay nagtuturo. Sapagkat ang pastoral office ay isang teaching office. Now, may mga teacher sa loob ng iglesia na hindi pastor. Pero wala pong pastor na hindi nagtuturo. Lahat po ng pastor ay tinawag upang magturo. Now, sa gabing ito, at ipagpapatuloy po natin ito sa susunod na linggo, Lord be willing, ay talagang ipakita po natin sa bawat isa once again ang pastoral office, although ang gagawin po natin ngayong gabi ay overview. Napakahalaga po ng topic na ito sapagkat multiple places of the New Testament ay nagbigay po sa atin ng pagpapahalaga sa opisina ng isang pastor. And secondly, kinakailangang maunawaan po ng church ang katangian ng mga leaders na ibinigay ng Diyos sa kanila upang paglingkuran sila. Now, hindi po iniwan ng Diyos ang kanyang iglesia na walang direksyon. Hindi po iniwan ng Panginoon ang kanyang iglesia na walang tatayong mga leaders. Ang salita ng Panginoon ang pinakapamantayan to direct the church kung papaano kilalanin ang mga kalalakihan na kaniyang itinalaga, itinaas upang maging pastor at guro ng iglesia. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15. 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15, ang sabi dito, ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na umaasang makakarating sa iyo sa madaling panahon. Ngunit kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. 1 Timothy chapter 3 verse 14 and 15 po yan. Now, sa maraming paraan, ang pastoral leadership po ay, ang modelo po nito ay ang pamilya. Gaya ng isang tatay na nagpo-provide ng leadership and oversight sa isang tahanan, ang pastor din po ay binigyan ng katungkulan sa loob ng iglesia na siyang mangunguna. In fact, meron talagang comparison si Apostle Paul na ginawa patungkol sa pagpapastor at sa pagiging tatay. For example, 1 Timothy chapter 3 verse 4 and 5, ang sabi po dito, dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kaniyang sariling sambahayan, sinusupil ang kaniyang mga anak, at may lubos na paggalang, sapagkat kung ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kaniyang sariling sambahayan, paano niya pangangalagaan ang iglesia ng Diyos? At makikita yan sa mga batang pastor, na bata pa po ang mga anak, ay talagang tingnan mo ang mga mata niyan, palaging nakatuon niyan sa kaniyang mga anak. He is always leading, always training, and always guiding. And ang oversight din sa loob ng iglesia ay hindi po tumitigil. At ang pastor ay palaging nasa teaching mode yan palagi. Hindi yan tumitigil. He is always leading, he is always training, he is always guiding, and he is always using the Word of God. Pakinggan po natin si Lloyd Jones. Ang sabi po ni Martin Lloyd Jones, a pastor is the guardian, the custodian, the protector, the organizer, the director, the ruler of the flock. Now, meron pong tatlong synonymous na mga terms na ginamit ng Biblia para po sa pastor. Ano-ano po itong mga tatlong synonymous na terms? Itong elder, itong bishop or overseer, and itong pastor or shepherd. Of course, hindi po natin ito matatapos ngayong gabi. Pero, for instance, ang 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4, ay talagang lantad po ang tatlong
synonymous terms na ito na nagdi-describe ng functions ng isang pastor. 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4, ang sabi dito, ngayon bilang kapwa matanda, presbyteros, at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan, shepherd, pastor, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, overseer. Diba? So, elder, shepherd, and overseer, na maglingkod bilang tagapangasiwa, overseer, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kapwa, at sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. So, yung presbyteros, yung elder, yung overseer, yung episkopos ay andito, at saka yung pastor or poimen. Usually it is translated as pastor or shepherd. It literally means shepherd. For example, Matthew chapter 9 verse 36. Ang sabi dito, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol, walang poimen, walang shepherd. And then John chapter 10 verse 11, ang sabi po ni Jesus, ako ang mabuting pastol, I am the good shepherd. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So si Jesus po ang pastol ng ating kaluluwa. Tayo po ay kaniyang mga tupa. Sinangayunan po ito ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 25. Please turn there. 1 Peter chapter 2 verse 25. Sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naliligaw. Ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. So pastol, shepherd, tagapag-alaga, ni-raise up po ng ating Panginoon. Itinaas po niya ang mga pastol upang maglingkod bilang mga under shepherds. Bakit under shepherds? Sapagkat si Kristo po ang ating chief shepherd. Siya po ang chief pastor. 1 Peter chapter 5 verse 4, ang sabi po dito, at sa pagpapakita ng punong pastol, tanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. So Jesus Christ is called the chief shepherd, and therefore, ang mga pastors na kanyang itinalaga, they are called under shepherds. Ang salitang shepherd ay ginamit din metaphorically, ibig sabihin symbolically, sa pagpapaliwanag or pagdidescribe, paglalarawan ng iba't ibang aspeto ng gawain ng isang pastor. Ano ba ang pastor? Iniingatan niya ang flock mula sa mga lobo. Shepherds protect the flock from dangerous wolves. At ang mga lobo po, mga kapatid, mga kaibigan, sila po ang nagbibigay panganib sa iglesia ng ating Panginoon. Umaatake itong mga lobo na ito sa pamamagitan ng paghahasik ng pagkabahabahagi at paghahasik ng maling katuruan, false doctrine. Ito na po yung mga lobo na dinescribe po ni Paul. Kaya ingatan talaga ang iglesia. Acts chapter 20 verse 28 to 30. Sabi po dito, Acts chapter 20 verse 28 to 30, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan, at lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ng mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. So, yun po ang isang trabaho ng pastol, ay iingatan po ang kawan. And ang isa pang trabaho ng pastol ay ililid ang kawan sa isang berdeng damo or lugar na maraming pagkain, pasture. Yun po ang trabaho ng pastor. Ibig sabihin, pakainin po ang tupa ng salita ng Diyos. Yun po ang utos
ng Panginoon kay Pedro nung ni-reinstate ng Panginoon si Peter sa kaniyang apostolic office, ay 3 beses din niyang binigyan ng instruction. For example, John chapter 21 verse 15 and 16. Ang sabi po dito, John 21:15 and 16, pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ganito? Sinabi niya sa kanya, Upo, Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Pakainin, boske. So, by saying this, ay ipinahiwatig ng Panginoon kay Pedro that he is already reinstated to the apostolic office sa kabila ng kanyang pagkahulog sa kasalanan, and it's all by God's grace. Now, sa ikalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Upo, Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Shepherd my flock. So, part of shepherding ay ang pagpapakain, boske. Ang mga shepherd din, hindi lang nagpapakain, hindi lang nagli-lead ang mga shepherd, nag-iingat mula sa dangerous wolves, kundi ang mga shepherd din ay nagpapagaling din ng sugat ng mga tupa. Shepherds bring soothing care to the wounded. Kaya ang pastor ay merong discernment yan na i-apply ang salita ng Panginoon sa mga specific situations ng mga tupa. Psalm chapter 119 verse 25. Ang sabi po dito, Psalm 119 verse 25, dumidikit sa alabok ang kaluluwa ko. Muli mo akong buhayin ayon sa iyong salita. So, didikit tayo sa ating Panginoon. Siya po ang nagbibigay sa atin ng buhay. 2 Timothy chapter 4 verse 2. Ang sabi po dito, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. So, ang ginamit po na Greek word nito is parakaleo. Ibig sabihin, to call beside, to encourage. And this is why the pastoral ministry is really a teaching ministry. Now, meron pang pangalawang description ng pastoral office. Itong salitang presbyteros. Ibig sabihin, elder. At ito po ay hiram mula sa lumang tipan sapagkat ang elder, siya po ay umuupo sa pintuan ng bayan na meron pong governing capacity. Yun po ang elder. Proverbs chapter 31 verse 23. Ang sabi po dito, kilala ang kaniyang asawa sa pintuang bayan kapag siya'y nauupong kasama ng matatanda sa lupain. So ang understanding po nito, siya po ay nagbibigay ng siya po ay nagpapamalas ng governing capacity. Ang Diyos po ay nag-raise up ng mga elders upang pangunahan at i-manage ang kanyang iglesia. For example, 1 Peter chapter 5 verse 17. Ang sabi po dito, 1 Timothy chapter 5 verse 17. 1 Timothy 5:17. Ang sabi dito, ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Now, itong presbyteros also ay nagpapahiwatig ng maturity. Maturity. Advanced in years, but most importantly, maturity, spiritual maturity. 1 Timothy chapter 5 verse 1 and 2. Ang sabi po dito, Huwag mong pagsabihan na may kagaspangan ang nakatatandang lalaki, kundi pakiusapan mo siyang tulad sa isang ama, sa mga kabataang lalaki na tulad sa mga kapatid, sa matatandang babae na tulad sa mga ina, at sa mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae na may buong kalinisan. So mature, marunong siyang makihalubilo sa iba't ibang uri ng tao. At ang elder po ay hindi po dapat baguhan sa pananampalataya. Malinaw yan sa 1 Timothy chapter 3 verse 6. 1 Timothy 3:6, hindi isang bagong hikayat,
baka siya ay magpalalo at mahulog sa kahatulan ng dyablo. So yun po ang pangalawa, no? Presbyteros. The first one is shepherd, poimen. Second one is presbyteros, meaning to say elder. And pangatlo is episkopos, meaning to say bishop or literally overseer, tagapangasiwa. So this word describes the official capacity of someone holding the office bilang mga tagapamahala, overseer, overseeing the affairs of the church. And most importantly, itong overseer na ito, sila po ang nagmamatsyag po sa buong iglesia. Nagmamatsyag because they are accountable. They are really above the situation. Hebrews chapter 13 verse 17. Ang sabi po dito, Hebrews 13:17, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Kaya ang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi ng may hapis, sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. So itong mga tatlong elemento na ito ng isang pastor ay nag-i-involve po ng pagtuturo, teaching. Sila po ay nag-i-involve din ng tamang paglalapat ng salita ng Diyos. And this is why ang buhay po ng pastor ay kailangang nakababad po sa Biblia, nakababad sa salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Acts chapter 6 verse 2. Ang sabi po dito, tinawag ng 12 ang buong kapulungan ng mga alagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga hapag. So hindi daw dapat pabayaan ng pastor ang salita ng Diyos. Kaya nga merong mga diakono na itinalaga upang hindi magambala ang atensyon ng pastor. He must give rightful attention sa salita ng Diyos. Acts chapter 6 verse 4. Ang sabi ni Pedro, samantalang kami bilang aming bahagi ay mag-uukol ng aming sarili sa pananalangin at sa paglilingkod sa salita. Word and prayer. Ito din ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 4 verse 15 and 16. Ang sabi po dito, gawin mo ang mga bagay na ito, italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay maililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ang sabi po dito, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. The pastoral ministry is really a teaching ministry. Well, next week, makikita po natin na hindi ibig sabihin na ang pastor ay kailangang mag-labor sa ministry full-time or vocationally. It simply means na ang Word of God ay nagkukonsume sa kanyang buhay kasi meron talagang pagkakataon na may mga pastors na bivocational gaya ng pastor po ninyo. And this tells us how important the Bible is in all of our lives. Ang office ng pagkapastor ay mahalaga. Pero kahit mahalaga ang office ng pagkapastor, wag po nating ituring yan ng mga superman. Lahat po ay mahalaga. Nangyayari lang na ang pastor ay yung mukha ng iglesia. Pero hindi po natin sasabihin na ang mukha ay mas mahalaga kaysa puso sa katawan ng tao or kidney. No. Ang pastor, ang mukha ng iglesia, kadalasan frontliner. Pero hindi ibig sabihin na yung mga hindi nakikita katulad ng atay, kidney, na meron talagang mga inilalagay ang Panginoon para dyan. Mga silent support and silent force. Huwag natin silang ituring na inferior. Kaya ang sabi po ng Ephesians 4:7, subalit sa bawat isa sa atin ay binigay ang biyaya ayon sa sukat ng kaloob ni Kristo. And it is really a blessing na sa loob ng iglesia ay meron talagang mga kapatiran din na especially na ginagamit ng Diyos to minister to me although unknown to them. But tremendously talagang nakakatulong po sila sa inyong pastor. Now, sa nakikita po natin, si Kristo po ang Diyos ng kanyang iglesia
At siya po ang nagpapasya kung papaano niya i-distribute ang mga kaloob na ito. Pero bawat isang kaloob po ay mahalaga. At yun po ang ipinapaliwanag po ni Pablo sa atin sa 1 Corinthians chapter 12 verse 14 to 20. 1 Corinthians chapter 12 verse 14 to 20. Ang sabi po dito, sapagkat ang katawan ay hindi iisang bahagi kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilanang ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tenga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi na ako sa katawan. Hindi sa kadahilanang ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, saan naruroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naruroon ang pangamoy? Subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. At kung ang lahat ay isang bahagi, saan naruroon ang katawan? Subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. So, totoo na ang mga pastors, sila talaga ay visible na visible. Kaya ng sinabi ko na kanina, mga mukha po sila ng iglesia. Pero katulad ng mukha, ay hindi po natin yan isipin na mas mahalaga kaysa mga internal organs. Wala pong magsasabi ng ganon. And marami pong mga dangers at makapaminsala po sa loob ng iglesia kung hindi po natin maunawaan ang mga ito. Dahil may mga tao na nagsasabi na dahil hindi siya pastor, hindi po mahalaga ang kanyang gift. That's not true. Or meron ding mga pastor na nagsasabi na I can do it all dahil ako ang pastor. That's not true. That's overthinking of your gift. Bawat miyembro ng iglesia ay kaloob ng Diyos sa iglesia. Kaya hindi po pwedeng mag-isip ang pastor na siya po ay Superman. Siya po ay know it all and do it all. Now, Christ, the risen King, is the Lord of the gifts. Kaya ang Panginoon ay nag-distribute ng kanyang mga kaloob sa lahat ng members ng church. Wala pong members na walang ministry. Walang members na walang ministry. You have to remember that. Lahat po ng member ay meron pong ministry sa loob ng iglesia, depending on the gift na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ephesians 4:8, kaya't sinabi, nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. So lahat ng kaniyang mga tao. And there is the danger also for those who have been endowed with extraordinary or with obvious and remarkable gifts na i-overestimate nila ang kanilang importance. Tutubuan na po ng kayabangan. Ang mga younger pastors ay delikado talaga nito. Overestimation of themselves. Ang immaturity, naglilid yan siya sa kayabangan. Kaya nga ang sinasabi po ng 1 Timothy chapter 3 verse 6, ang pastor ay hindi dapat bagong hikayat. Ang sabi dito, hindi isang bagong hikayat, baka siya magpalalo at mahulog sa kahatulan ng dyablo. Now, another equally damaging ay makikita po natin sa mga pinagkalooban ng public ministry. May mga pastors talaga na more public than the others. Like John MacArthur, Paul Washer, John Piper, sino pa yung mga pastors na yan na more prominent, more public, James White, na mag-iisip sila na mas mahalaga ang kanilang ministry kaysa ibang mga churches. That's pride. That's pride. Ay talagang kung ano po ang katayuan na ipinagkaloob ng Panginoon sa isang lingkod niya, ay dapat itong gampanan na meron pong pagpapakumbaba sa puso. Galing ito lahat sa ating Diyos. Ikaw ba ay matapat sa kaloob na ibinigay sa iyo? Now, para sa mga kaibigan po natin, huwag po muna kayong mag-isip ng mga kaloob, ng mga gift. Kailangang matanggap niyo muna ang pinaka-gift of all. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kailangang matanggap niyo muna ang kaloob ng buhay na walang hanggan. Ang kaloob ng kaligtasan, salvation is a gift. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ito po ay kaloob. Ang kaligtasan ay kaloob
na ipinagkaloob ng Panginoon ng libre sa lahat ng nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin, umaamin na sila ay makasalanan at hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili at sila ay nanampalataya kay Kristo. Nanampalataya lamang sa merito ng dugo at katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya itigil mo na ang pagtitiwala mo sa sarili mo, kaibigan, at magmadali kang tumakbo kay Kristo. Manampalataya ka kay Kristo bilang tanging Diyos at tagapagligtas mo at ikaw ay maligtas. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa mga gifts na ito na ipinagkaloob ninyo sa inyong iglesia. Salamat dahil kumpleto na ang Old and New Testament na ilatag na po lahat ng turo na kailangan para sa kaligtasan. Nandyan na sa Biblia. At salamat sa ongoing ministry ng pastors, teachers na siyang nagpapagal sa pagtuturo upang maingatan ng church, upang mapakain ng church, at upang mahil, mapagaling din ng church, malapatan ng inyong salita. Tulungan ninyo ang inyong lingkod sa pangunguna ng inyong iglesia at ang lahat ng mga pastors na nagpapagal sa buong mundo at ang kanilang mga families. Salamat o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig ng kanyang salita. God bless us all.